agos at kayo nadala ng agos, patay. Ito niya nagpapatayin yung mga tao. Revealed na God. Sasabi kung paano magtatapos ang daigdig ay mismong Diyos na nagpasimula. Maligayang bati po muli sa inyo mula sa LL7 Ministries at Sola Scriptura Christian Fellowship. Nagagalak po kaming patuloy kayong makatalik sa ating Bible Study Series na pinamagatang Pag-asang Immortal. Ngayon po sa ating programa ay magre-review tayo ng ating mga tinalakay noong nakarang pag-aaral natin tungkol sa mga palatandaan ng katapusan. Tutungyan po natin ngayon ang Lesson 1 ng ating Bible Study Series. Maaari niyo pong ma-access at ma-download ang lesson sa internet sa link na nakadisplay sa ibaba ng inyong mga TV screens. Di po natin makakalimutan ang nangyari lamang sa Japan. Ang lindol at ang tsunaming kumuha sa buhay na mahigit sa 10,000 mga tao. Maraming nagtatanong, marapit na ba talagang matapos ang daigdig? Maraming siyentipiko nagsabi noong March 19, pinakamalapit daw ang buwan sa mundo. At yung tinatawag nilang gravitational force ay napakalakas. Yung gumalaw na tectonic plate sa ilalim ng Northeast Japan ay umiikot parang fire ring. Baka gumalaw din sa ibang tectonic plates. Magkaroon pa tayo ng isang malakas na lindol as malakas na tsunami. Sabi ho nung mga Mayans, sa 2012 daw ho, December 21, wala nang entry sa kanilang kalendar. Doon daw po matatapos ang daigdig. Paano po tayo makakatiyak kung kailan matatapos ang daigdig? Babasa tayo ng libro, ng dyaryo, makikinig lang tayo sa mga hula ng kung sinong manunulat. Ano po ang ating natutunan? Sabi po sa 2 Peter 1:19, we have something more sure, the prophetic word. Yung pong prophetic word ay ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kaya kung gusto po natin malaman ang mga palatandaan ng katapusan, kailangan bumalik tayo sa banal na kasulatan. Malalaman natin kung kailan o ang palatandaan pag dumating, kung talagang malapit nang bumalik ang ating Panginoon. All creation anticipates the day when it will join God's children in glorious freedom from death and decay. Now that we are saved, we eagerly look forward to this freedom. Romans 8:21 and 24. Sa ating pong pag-aaral, lagi kong sinasabi, napakaraming dumadating sa airport. Subalit wala tayo sa airport ngayon. Sapagkat nandito ako, kayo nasa TV, nanonood. Bakit ho kayo wala sa airport? Kahit na napakaraming libu-libong tao ay naglalanding sa Naya. Paano po, hindi nyo kilala yung darating? Subalit kung kilala nyo, magmamadali kayo upang salubungin ang inyong kilala, ang inyong kaibigan na darating. Ganon din daw po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kung hindi nyo siya kilala, hindi kayo mag-aabang, hindi kayo maghihintay. Kaya po sabi ng teksto, now that we are saved, ngayon po tayo ligtas na, we eagerly, nananabik tayo, tumatanaw sa pagdating ng kalayaang yon mula sa kabulukan at kamatayan. Meron pong tawag dun sa paghihintay na yon. Ano ba ang ating inaantabayanan? Ano ang ating inaabangan? Titus 2:13, we wait for the blessed hope, the manifestation of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Yung pong pag-asang immortal na pinag-aralan natin ay tinatawag na blessed hope. There are over 300 New Testament references to the second coming of Christ. One in 50 New Testament verses mention the second coming of Christ. Ano po ang sinasabi nito? Napakaraming talata sa bagong tipan ang nagsasabi at nag-uulat tungkol sa pagdating ng ating Panginoon. Kaya kung kayo nagtitiwala sa banal na kasulatan, kung kayo nagtitiwala sa Biblia, kailangan magtiwala rin kayo ng ating Panginoon na ibabalik, na tunay yung pag-asang immortal na pinag-aaralan natin.
What three aspects of the second coming in Matthew 24 did we cover? Una po natin tinalakay ay ang separation from hope, sumunod ang signs of hope, at pangatlo, surety in hope. Punta po tayo din sa separation from hope. Dalawa po ang nangyari. Pasimula muna dun sa rejection of Christ's pleadings, nagtuloy sa removal of Christ's presence. Basahin po natin yung mga talata. Matthew 23:38. Malapit na pong dumating ang pagpako sa ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Papababa siya sa Jerusalem. Tamang tinitignan niya ang buong Jerusalem, ito ang kanyang sinabi. How often I have wanted to gather you, your children, together as a hen protects her chicks, but you wouldn't let me. Sabi natin, Panginoon, para akong inahin. Kinukuha ko ang aking mga inakay sa ilalim ng aking pakpak. Kinakausap niya ang bayang Israel. Niya, 1,000 taon ako na lumapit sa iyo. Tumatawag. Sinasabing, kung ako'y tatanggapin mo lamang, magdudulot ako sa iyo ng kaligtasan. Subalit, hindi mo ako pinansin. Ako ay yung tinakwil. Ano ang mangyayari? The Jews cared more for their religion than they did for Christ. The symbol of their religious fanaticism centered on the temple in Jerusalem. Kumbaga ho ngayon sa Pilipinas, ang sentro ng pamahalaan ay ang Malacanang. Amerika, White House. Para po sa mga Hudyo, sapagkat tinatawag natin silang theocracy, hindi democracy, ang namumuno ay ang Diyos, ang sentro ng kanilang kultura at ng kanilang nasyonalismo ay ang templo sa Jerusalem. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon tungkol dun sa templong yon. These buildings, tinuro niyo dun sa mga alagad, these buildings will be so completely demolished that not one stone will be left on top of one another. Kailan po ito natupad? The Jews believed that God's presence was in the temple. Symbolic of the removal of God's presence was the destruction of the temple in Jerusalem in 70 AD. Nung pong 70 AD, nilusob ng mga Roman soldiers ang Jerusalem. At ang una nilang ginawa ay winasak nila ang templo sa Jerusalem. Habang ginigiba nila ang templo, napansin nila meron palang ginto dun sa templo. Sapagkat sinusunog nila yung templo, natunaw yung mga ginto habang dumadaloy dun sa pagitan ng mga bato. Karaka-raka, nagmadali ang mga sundalong Romano, binaligtad nila lahat yung mga bato para makuha nila yung ginto. Kaya ang hula natin, Panginoon, sabi, not a single stone will be left unturned. Bakit? You rejected me. If you reject me, I will remove my presence from you. Si Apostol Pablo, na nangaral sa Bagong Tipan, ay nagsabi, how shall we escape if we neglect so great a salvation? Sabi ng Panginoon, papatawarin ko lahat ng kasalanan mo. Ultimong yung kriminal na mamatay, bibigyan po ng capital punishment. Pwedeng patawarin ng Diyos. Ang hindi lang po maliligtas ay ang mga taong hindi papansinin at hindi tatanggapin ang ginawa ng ating Panginoon para sa kanila. How can we ever escape if we neglect so great a salvation? Kaya tanong ng mga alagad sa ating Panginoon, matindi, sabi ng mga alagad. Mawawala ang templo, mawawala ang gitna ng aming sibilisasyon, ng aming kultura, ang aming bayan. Kailan mangyayari ang lahat ng ito? Sabi, when will all this take place? Tinanong nila ang Panginoon. And will there be any sign ahead of time to signal your return
and the end of the world. Sumagot ang ating Panginoon at isa-isa po nating tinalakay, tinignan kung ano ang mga palatandahang ito. Meron daw pong cults of false Christ. There will be combat among nations. There will be calamities in nature. And there will be corruption in culture. Cults of false Christ, combat among nations, calamities in nature, and corruption in culture. Jesus told them, don't let anyone mislead you. For many will come in my name saying, I am the Messiah. They will lead you astray. Matthew 24:4 and 5. Pinag-aralan po natin ang ginawa ni Jim Jones, ni David Corres, tsaka ni Marshall Applewhite. Sa lahat ng kultong maraming nagbigay ng kanilang buhay nang dahil sa paglinlang ng mga huwad na Mesiyas. Nung pong papunta kami dito galing sa Amerika, nakapanood ako ng isang documentary sa aeroplano. Meron pong isang tao ngayon na nagdadamit na kagaya ni Jesucristo. Ang sabi niya, siya daw po ang reappearance ni Jesus Christ sa mundo ngayon in the 21st century. Ang damit niya po ay mahabang puting robe. Ang kanyang muka, ang kanyang balbas, kamukhang-kamukha ni Kristo. Tapos, ang ginagawa ng mga tao din sa Siberia, ito sa may Russia, hinihintay nila, umakit daw ito sa bundok, nananalangin. Marami daw po ang susubuking linlangin ang mga tao. Kahit daw po ang mga pinili ng Diyos. For false messiahs and false prophets will rise up and perform great miraculous signs and wonders so as to deceive, if possible, even God's chosen ones. Wala daw pong kikilalanin ang mga huwad na mga propeta. Ultimong mga nagtitiwala sa Diyos ay lalapitan nila to deceive them. Kaya kailangan po maging batay sa banal na kasulatan ng ating pag-iisip at ang ating buhay upang tayo ay mailigtas dun sa mga darating na kasinungalingang ibibigay nitong mga huwad na Mesiyas at mga propeta. Susunod pong sign ay combat among nations. And wars will break out near and far. The nations will proclaim war against each other. Pinag-aralan po natin, there were 120 million deaths as a result of wars in the 20th century alone. And dahil daw po sa digmaan, 120 milyong tao ang namatay just because of wars. Hindi pa po nila binibilang ang 21st century. Nagpapasalumala pa lang naman tayo. Meron ng gera sa Middle East. Hindi matigil ang gera sa Afghanistan. Ang gera sa terorismo. There will be wars among nations. Bukod daw po doon, there will be calamities in nature. And there will be famines, pestilences, and earthquakes in various places. All these are the beginning of sorrows. In 2010, the World Hunger Education Service reported there were 925 million people who suffered from famine. 925 million who suffered from famine. Hindi lang po nagutom. Ang famine, ibig sabihin, wala silang makain. That's almost 1/6 of the total population of the world, from 6 billion. Over 9.5 million people die each year due to infectious diseases. Pestilences, sabi natin Panginoon. The United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs budgeted $3 billion just for disasters, the largest in history. Sabi po nung head nung committee yon sa United Nations. Ngayon lang daw po nila nakita ang gantong kalaking pera, gantong kalaking budget para sa disasters. Dumating na po kasi mga tsunamis, ang mga lindol, ang mga baha.
corruption in culture. Sin will be rampant everywhere, and the love of many will grow cold. Filipino children watch over 2 hours of television a day, exposing them to an average of 13 violent scenes. Pumunta po sa crime statistics, the Philippine government, ito po ang natuklasan nila. The Philippine nationwide crime rate increased by 63% in 2009. The World Health Organization reported that each year, 1.6 million people worldwide lose their lives to violence. Yun po ang mga kalamidad, yung mga pagdigmaan, ang mga palatandaan na mangyayari sa ating mundo. Pero maganda po ang pagwawakas ng Kapitulo 24 ng Mateo. Surety and hope. But those who endure to the end will be saved. Matthew 24, 6 to 7. And the good news about the kingdom will be preached throughout the whole world so that all nations will hear it, and then finally the end will come. Matthew 24:14. Ang mabuting balita daw po ng kaligtasan ay lalaganap sa buong mundo. Kailangan ipangaral bago dumating ang katapusan. Hindi po ang mga lindol, ang mga tsunami, hindi po ang mga corruption sa culture ang huling palatandaan ng pagdating ng ating Panginoon. Bagkus, ang huling palatandaan ay maikalat ang Ebanghelyo sa lahat ng dapat makakinig na mga kasalanan sa mundo. Kaya nga sinabi ni sa 2 Peter 3:9, the Lord isn't really slow about His promise to return. Hindi naman siya mabagal Pinangako niya. Maraming nagtatanong, babalik pa ba siya? He does not want anyone to perish, so He is giving more time for everyone to repent. Through Christ you have come to trust in God, and because God raised Christ from the dead and gave Him great glory, your faith and hope can be placed confidently in God. Kung magtitiwala lang daw po tayo sa Diyos, mananampalataya na ang Diyos ay binuhay na maguli ang ating Panginoon. Ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa ay magkakaroon ng katiyakan sa Kanya. The Greek word used to describe the signs of the second coming of Christ is odinon, which is the beginning of sorrows. It actually refers to birth pains. Kinuwento ko po sa inyo sa ating pag-aaral na over 36 hours ang labor ng aking misis bago ipinanganak ang aming panganay. Sabi daw po ng mga nanganganak na mga nanay, hindi na ito maulit, hindi na maulit, napakasakit. Matapos ang 5 anak, inulit pa rin. Bakit? Hindi nila iniisip yung sakit. Ano iniisip nila? Ang iniisip nila, it will be like a woman experiencing the pains of labor. When her child is born, her anguish gives place to joy. Yung kaligayahan na makikita ng mag-asawa, ng tatay at ng nanay pag nakita nilang mailuwal ang kanilang sanggol. Ganon din daw po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Mahirap ang pagdadanasan natin, mahirap ang dadaanan natin ng mga pagsubok, mga kalamidad. Subalit, matapos yung pong mahapdi, matinding karanasan natin, darating ang kaligayahan sa ating mga puso. Sa dinami-dami ng palatandaan ng katapusan, isa ang tiyak na palatandaang binigay ng ating Panginoon, kung kailangan, wala pong pagdududa, malaman natin na babalik na siya. Matthew 24:14. And the good news about the kingdom will be
preached throughout the whole world, so that all nations will hear it, and then finally, the end will come. Ang huli pong palatandaan ay maikalat at ipamalita ang ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan. Saan daw po? Sa buong mundo. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagkakataon ang lahat ng tao na makarinig ng binibigay ng Diyos na kaligtasang walang bayad sa ating Panginoong Hesukristo. Maraming nagtatanong, ilang beses ko nang nadinig itong pangangaral na ito, na babalik na raw ang Panginoong Hesus. Nakikita ko kaliwat kanan ng mga palatandaan, hindi pa rin siya bumabalik. 20 taon, 30 taon, 40 taon, 50 taon, wala pa rin siya. Sinagot po yan ni San Pedro. 2 Peter 3:9. Sabi niya, the Lord isn't really slow about His promise to return. He does not want anyone to perish. So He is giving more time for everyone to repent. Ang ganda po ng sinasabi. Hindi daw po mabagal ang Diyos sa Kanyang pangako. Pinangako niyang magbabalik siya upang tayo kunin at makasama siya sa langit na bayan. Subalit ayaw niyang bumalik agad, sapagkat hindi pa tumatanggap ang maraming tao sa Kanya. At pag hindi nila ginawa ito, sila ay mamamatay. They will perish. Kaya nagbibigay pa siya ng maraming panahon upang ang lahat, kung maaari, ay magsisi at maligtas. Napaganda pong kaisipan ng ating Diyos ay hindi nagdudulot ng mga kalamidad. Ang ating Diyos ay nananabik na ibigay sa atin ang kaligtasang natamo ng ating Panginoon para sa ating lahat. Through Christ you have come to trust in God, and because God raised Christ from the dead and gave Him great glory, your faith and hope can be placed confidently in God, sa ating Panginoong Jesus. Sa pamagitan niya, tayo nagtitiwala sa Diyos. At nang dahil siya'y binuhay na maguli ng Diyos, ang ating pananampalataya, ang ating pag-asa, ay merong katiyakan sa Kanya. Tiyak na bumangon ang ating Panginoon sa kamatayan. Nang dahil siya'y bumangon at nabuhay na maguli, tiyak rin ang pag-asa natin na siya'y babalik upang tayo'y Kanyang kunin. The Greek word used to describe the signs of the second coming of Christ is odinon, which is the beginning of sorrows. It actually refers to birth pains. Yung pong nararamdaman ng isang babaeng nagluluwal ng sanggol. Napakahirap at napakasakit na magluwal ng sanggol. Yan, madalas, ang mga nanganganak na mga babae nagsasabi, hindi na ito mauulit, hindi na ito mauulit, sapagkat napakasakit. Subalit makikita natin ng mga pamilya, may isang anak, bakit po nila inuulit? Sapagkat hindi nila iniinda yung sakit at takahapdi ng panganganak. Bagkos ang kanilang iniisip ay, it will be like a woman experiencing the pains of labor. When her child is born, her anguish gives place to joy. Yung pong paghihirap, ang hapdi, lahat ng dadanasan natin bago dumating ang ating Panginoon ay baliwala kung ikukumpara natin sa kaligayahang idudulot niya sa Kanyang pagbabalik sa lahat ng nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Ang susunod pong bahagi ng ating Bible Study Series ay may kinalaman sa mismong pagdating ng Panginoong Hesus. Paano ba siya babalik? Lihim ba o hayag? Ang pag-asang immortal ay secret rapture ba o glorious rapture? Salamat po sa inyong pagsubaybay. Umaasa po kaming muli kayong makakasama sa isang linggo upang ituloy natin ang pagsasaliksik ng Biblia tungkol sa pinahayag ng Diyos na pag-asang immortal.
pumunta ho yung agos at kayo nadala ng agos, patay. Hindi nga nagpapatayin yung mga tao. Reveal na ho. Magsasabi kung paano magtatapos ang daigdig ay mismong Diyos na